of the nation. Pinalaya na ng pulisya ang driver ng kotseng tinamaan ng lalaking nasawi sa EDSA matapos mahulog mula sa estasyon ng LRT-1. Hindi naman daw ito kaso ng reckless driving at hindi din magsasampa ng reklamo ang pamilya ng nasawi. May report si Marizo Mali. Bumulaga sa mga motorista sa EDSA Muñoz northbound noong February 11 ang isang lalaking nahulog. Viral ang mga videong nakakuha sa insidente. Nahulog mula sa platform ng LRT-1 FPJ station ang lalaki at paglapag nakaladkad pa. Ang driver ng kotse kung saan tumama at nakaladkad ang lalaki, kinustudiya ng pulisya. Pero pinalaya na rin matapos suriin ng pulisya ang CCTV footage na ibinigay ng LRT-1. Nakita natin na wala namang mali na nagawa doon, walang reckless. So inexplain din natin sa magulang, ito po yung nangyari. Ito yung CCTV footage and na-convince naman sila na walang mali yung driver. Ang ama ng nahulog nag-execute ng notarized affidavit. He is not pursuing criminal complaint against the suspect. So wala pong inquest na nangyari. Base rin sa isang nagawang investigasyon ng PNP, sa ngayon, wala raw silang nakikita ang contributory negligence sa panig ng LRT management na nagresulta sa malagim na insidente. Nilinaw ng Quezon City Police na ang pagkustudiya nila sa driver bahagi ng investigasyon at pagdokumento sa insidente alinsunod sa batas. Minsan may mga experience kami na wrongfully charged pero during the investigation, kung makikita natin na hindi naman talaga siya involved. Batay sa Article 365 ng Revised Penal Code, dapat sadya o intentional ang insidente para masampahan ang reckless imprudence at negligence. May ilang panukalang batas ngayon na nilalayong agad palayain ang sinumang driver na makakapagpakita agad ng patunay na wala silang sala tulad ng dashcam, CCTV o ibang video. Hindi pa malinaw sa panukala kung gaano katagal ang dapat makulong ang sangkot na driver. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Usap-usapan sa Cebu ang hulikam na hit and run sa isang negosyanteng nasawi. Nagpiyansa na ang driver na suspect na pasuray-suray raw bago ang disgrasya. Amoy alak siya pero inabot ng 12 oras bago ma-alcohol test. May report si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Sa isang iglap, nagwakas ang buhay ng 23 anyos na negosyanteng si Kingston Ralph Cheng nang mabangga ng humarurot na MPV sa Cebu City nitong linggo. Tumilapon ang biktima papunta sa isang poste. Naing kalit og buto diya sir, tapos naing gawas nga sakyanan kusugin dagan wala mihunong din. Pagtanaw nako diya sir, nay tawo nga natumba motong giduol nako. Tanaw nako sir, mamantong tawo nga nabanggaan. Pero nabuhat na ito yung ulo sir na nay damage yung ulo. Bago si Cheng, isang nakaparadang kotse muna ang binangga ng 21 anyos na driver. Tumakas siya hanggang nahagip si Cheng. Nagdire-diretso ang suspect pero naaksidente hanggang tumumba ang sasakyan. Naniniwala ang Land Transportation Office na lasing ang driver batay sa CCTV video na ito. Inaalalayan siya ng ilang kasamahan at sa isang punto, tila nasubsob pa. Pasuray-suray siyang naglakad patungo sa isang sasakyan at tila napaupo pa sa gilid nito. Kahit na disgrasya na, pumasok pa rin siya sa sasakyan at nagmaneho palayo. Kalaunan, inilagay siya sa hospital arrest. Amoy alak ang suspect ng maaresto, pero dahil walang aparato noon sa breath analyzer test ang mga pulis, na alcohol test lang siya sa ospital makalipas ang 12 oras. Negatibo ang resulta. Inirekomenda ng LTO ang lifetime ban sa driver's license ng suspect. Ang kanyang mga magulang di rin daw lusot, lalo sa kanila pala nakarehistro ang nakabanggang sasakyan. Ngayong araw, humarap siya sa piskalya. Sir, may issue kang statement, sir. Pansamantala siya nakalaya matapos magpiyansa ng 72,000 pesos para sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Ayon sa kanyang abogado, tiniyak ng kanyang kliyente na harapin ang kaso. Nagsisisi din daw ito pero hindi raw ito kumikibo nang tanungin kung ano talaga ang nangyari. Because makita mo ganda mo nga magsisakilak. No? So maghilak siya sa hospital. Although I would like to personally
talk to him pero dili mo ko siya motingog. No, so even during inquest proceedings dili mo siya motingog. Babalik daw muna sa ospital sa Mandawi ang suspect. Sa parehong ospital, inaristo ng pulisya ang 5 lalaking nagtangkang pumasok sa silid ng suspect. Nagpakilala raw silang mga bodyguard, bagay na nilinaw ng isa sa mga legal counsel ng pamilya ng suspect. Dili naman ta maka-question kung unsa ilang intention ana. Basta family acquaintances sila. They are not security escorts. They are not hired. Na-enquest ang 5 sa paglabag sa Private Security Service Act. Hindi sila nagpa-unlock ng panayam. Alan Domingo ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isasama na rin ng Land Transportation Office sa pagtugis ng mga kolorum na sasakyan ang mga peking ambulansya. Kasunod yan ng pagkahuli kahapon sa isang ambulansyang dumaan sa EDSA busway na bistadong walang sakay na pasyente at may mga upuang nakaporma na parang pampasada. Sabi ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation, kapansin-pansin ng dami ng ambulansya tuwing rush hour sa umaga at hapon. Bukod sa mga peking ambulansya, tatargetin din daw ng LTO ang mga kolorum na nag-aalok ng mga biyahe sa social media. Hindi daw pwedeng gamiting palusot na carpooling ang ginagawa ng mga ito dahil punto ng LTO hindi na may tuturing na carpooling oras na naningil na ng pamasahe. Pinayagan ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang mahigit 500 individual para lumahok sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos ang 29 na na-admit noong January 26, pinaboran din ng korte ngayong araw ang aplikasyon ng 500 iba pang individual para kilalanin silang mga biktima ng madugong Duterte drug war. Sa isa pang desisyon, iginiit ng Pre-Trial Chamber 1 na fit to participate o maayos ang lagay ni Duterte para humarap sa pagdinig. Sa February 23 nakatakda ang confirmation of charges hearing ni Duterte. Wala pang eleksyon 2028 pero may patutsyada tungkol dyan si Vice President Sara Duterte na pinalagan ng Malacanang. Biniro naman ni megastar Sharon Cuneta si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa naging running mate noong 2022. May report si Ivan Mayrina. Happy to be here, sir. And sir, I have only one Vice President there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. Usap-usapan ang sinabing yan ni Sharon Cuneta sa gala kagabi sa Intramuros para kilalanin ng mga Pilipinong may malaki ambag sa arts at entertainment. Kabilang sa langharana sa first couple, si megastar. May bahay ni Senador Kiko Pangilinan na tumakbong Vice President noong 2022 elections. Katunggali ang running mate ng Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Sa tingin nga ba ng Pangulo ay nagkamali siya sa pagpili ng running mate? Kung yun po ang opinyon ni Ate Shawi, ni Ms. Sharon Cuneta, at malamang karamihan sa ating mga kababayan, ay yan din po ang nararamdaman. So opinyon po yun ni Ms. Sharon Cuneta at nakita po natin na napangiti lamang ang ating Pangulo. Hinihinga namin ng reaksyon tungkol dito si Vice President Duterte. Nang tanungin si Duterte tungkol sa plano sa 2028, puna sa kalagayan ng bansa ang itinugon ng bise. Meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon. Lubog na tayo. So, yun yung ikinakatakot ko na baka isang araw magising na lang tayo, wala nang maayos na gobyerno, magulo na ang bayan. Pinalagan niya ng Malacanang. Ang Vice Presidente ay bulag. Di niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Sa pinakaling survey ng social weather stations, nakakuha si Duterte ng plus 28 net satisfaction rating. Paniwala ko, tinitingnan ng mga tao kung ano yung mga nagawa ng isang opisyal para sa bayan. At doon din sila nagbabase sa kanilang pag-assess o pagbigay ng rating para sa isang opisyal ng bayan. Pero ang Pangulo, negative 3 ang net satisfaction rating. Natanong ang palasyo sa rating ng bise. Kung ang susunod katanungan sa nagbumula ang rating na to, hinahanap din po namin. Dahil kahit ano po maging numero dyan, ang katotohanan na ang Pangulo ang siya nagtatrabaho at ang ilan ay nagbabakasyon lamang
ay hindi po maaaring pasinungalingan ni naman. Dagdag de Castro, So sana po ang mga survey ratings na to ay hindi magsilbing paglilinlang sa katotohanan kung sino ba talaga ang nagtatrabaho at sino ang hindi. hinihinga namin ng reaksyon dito si Duterte at ang SWS. Ivan Merino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung hindi on time, mas maaga raw kaysa orihinal na timetable ang konstruksyon sa Metro Manila Subway ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi yan ng Pangulo sa pag-inspeksyon niya ngayong araw sa Shaw Boulevard Station ng Subway. Pinangunahan din ng Pangulo ang groundbreaking ng Kalayaan at BGC stations ng Subway. Inaasahang matatapos sa fourth quarter ng 2031 ang 33-kilometer subway na dadaan mula Valenzuela hanggang Bikutan, Taguig. May spur line din ito na patungong NAIA Terminal 3. Nakakakilabot ang malamang may ahas sa inyong bahay. Pero sa Calasiao, Pangasinan, di lang isa kundi 3 ang nadiskubring cobra sa isang private rest house. Kwento ng caretaker, naglilinis sila sa bakuran nang may makita silang balat ng ahas. Agad silang humingi ng tulong, aabot sa 2 metro ang haba ng nahuling Philippine cobra at may 1 metro naman sa 2 king cobra na dinala na sa DNR. Ayon sa Municipal Environment and Natural Resources Office, karaniwang lumalabas sa mga ahas para maghanap ng pagkain ngayong umiinit na ang panahon. Paalala naman ng DNR, bawal sa batas ang pananakit sa mga ahas. Kung makakakita nito, agad ipagbigay alam sa mga otoridad. Parang kamandag ang sakit na mararamdaman kapag nakahuli ng ahas sa relasyon. Pero kung susundin ng survey ng SWS, lumalabas na sa kabila ng panloloko, 4 sa 10 Pinoy ang handa pa rin daw na magbigay ng second chance. May report si Ian Cruz. Relasyon, kerida, kabit, number 2, mistress, kalaguyo. Sa survey ng Social Weather Station o SWS, 27% ng respondents ang umaming saksi sa cheating o sila mismo ang pinagtaksilan. Ay, sino ang kanyang... Siyempre, yung kasama sa trabaho. Aray ko. Sabi ka, workmate, yung pala, yun na yun. 6 na uri ng panloloko ang tinukoy. Pinakamarami ang nakaranas ng physical cheating. Para sa ilang Pinoy, kapag may ganyang sumisira sa pundasyon ng tiwala ng magkarelasyon, abay, red flag na yon. Hindi niya na po mawi-win back yung trust ko kasi super grabe na po yung ginawa niya sa akin. Ang pinaka-better na gawin niya is hiwalayan na lang ako ng tuluyan at hayaan akong mamuhay at i-discover ulit ang sarili ko. Mahirap po kasi balik yung tiwala. Sa ibang magjowa, kakayanin naman daw lahat ng pagsubok basta walang third party. Once a cheater, always a cheater. Pagka binalikan mo siya, parang tinotolerate mo na rin yung ginawa niya. Kung love mo po talaga yung tao, bakit need pa magloko? So, yun po yung pinakahawakan namin po. Ika nga, ang bigong relasyon parang lamat na di na maaayos. Pero tila iba ang pulso ng mga sumagot sa SWS survey. Para kasi sa 43% ng mga respondent, love deserves a second chance. Siyempre, tao lang tayo. Kung talagang mahal mo rin siya, ba't hindi mo siya patatawarin, di ba? May ilang kumakapit pa at kayang makipagbalikan sa kabila ng unfaithful love. Ang iba naman, kumakapit sa gayuma. Hindi ko na alangan yan, kuya. Bakit? Simpleng ngiti lang. Nakuha na. Ngiti nga. Ang buwan ng Feb-ibig, peak season din ng mga manghuhula. Karaniwang nagpapahula iyong may kutob o duda sa jowa. Mga tanong nila, mahal ba ako ng asawa ko? Sasagutin ng bara, oo naman, yes naman dito, mahal ka. Bawa, lumabas, nangangaliwa, makokontra ba yun? O wala na? Hindi, minsan kasi nag-overthink lang yun kahit wala. Ganon. Minsan sa pag-iisip mo lang yun kahit wala. May point si fortune teller. Basta huwag kalimutan na cheating is a choice. At kung ikay niloko at binabalikan, choice mo rin kung bibigyan mo siya ng ikalawang pagkakataon o pipiliin muna ang sarili bago muling magtiwala. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pagbabalik ng Stars on the Floor, handa nang magpainit ng dance arena ang ilang miyembro ng P-pop groups. Nariyan si Jao ng Alamat, Jeremy from Horizon,
si Joker ng First One, Denise from Calista, at Sofia ng Kaya na makakapareha ng ilang celebrity dance stars. Sanay man daw sila at praktisado sa pagsayaw, iba pa rin ang level of skills na kailangan para sa ultimate labanan sa Season 2 ng Stars on the Floor na mapapanood na simula sa Linggo. Teaser ng Wag Kang Titingin, may kilabot na hatid. Bibida sa GMA Pictures film ang ilang Sparkle stars at PBB housemates gaya nina Marco Massa, Sofia Pablo at Shuvi Etrata. Kasama rin sina Allen Ansay at Anthony Constantino. Veteran actress Maria Cristina Bonghanoy Labalan, na mas kilala bilang Vanjie Labalan, pumanaw sa Australia sa edad na 83 dahil sa karamdaman, ayon sa kanyang anak. Tumatak sa marami ang pagganap niya bilang ina ni Elsa sa classic movie na Himala. Huling napanood si Vanjie sa GMA Public Affairs show na Lolong Bayani ng Bayan at lumabas din sa ilang programang kapuso. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Valentine's Day man o hindi, bawal paglaruan ang feelings. Pero pwedeng maglaro na parang mga bata sa mga pasyalang swak sa mga couple na naghahanap ng bagong date ideas. Usuan na yan sa report ni Oscar Oida. Sa indoor playground na ito sa Quezon City, ang mga adult pwedeng bumalik sa pagkabata. Sumakay sa donut slide at magpa-fall, magpadaustos pababa ng higanting slide. Kung gusto ng mga mas challenging, pwedeng mag-wall climbing, parang sa relasyon. Kapit lang! May obstacle course din para sa healthy competition. For healthy, love life. Mini zipline para sa quick thrill, bump car, at kung hindi pa sapat yan, may roller skating area din. I feel like mas makakapag-bonding kayo kapag merong mga ganong specific activities na ginagawa. High adrenaline siya na type ng activity. So if you're into that, mas maganda talaga na pumunta kayo doon. Kung medyo makalat na bonding ang hanap, nasa Quezon City rin ang kauna-unahang splat room sa Pilipinas. Sa date na to, it's okay to be messy. Magpaka-creative sa canvas painting. O kung may time pa sa isa't isa, subukan ang neon paint option na nagliliwanag sa ultraviolet lights. Habang nagpapagandahan ng artwork, pwede ring mag-paint bottle. Subukan din ang tatag ng relasyon sa trampoline park na ito sa Taguig. Bukod sa Hanli Trampoline Zones, may foam pit kung saan pwedeng magpa-fall ng walang second thoughts. May falling net para sa dramatic landing at sticky wall para sa malatuko na pagkapit. May dodgeball area for friend zone lang. Magbungguan suot ang inflatable suits at matuto ng basic flips sa tulong ng mga nakaabang na coach. Marami na rin namang paraan para i-celebrate ang Valentine's. Tulad sa pagmamahal, dapat no pressure at nag-e-enjoy lang. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Valentine's Day! Iyan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.